Minsan nang ako'y magkasakit, nagpapanalangin ako sa isang kapatid at agad siyang tumayo sa aking harapan, itinaas ang kanyang kamay at sinabi, "In Jesus' name, receive your healing by faith. Amen." Alam nyo, alam kong hindi ako gagaling sapagkat yung sinasabi niyang by faith ay may problema. Yung sinasabing by faith o living by faith, yan ay kadalasan ay hindi naiintindihan ng mga mananampalataya. Kaya pag-usapan natin sa hapong ito kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa pananampalataya. Sinabi sa aklat ng Roma na ang mga matuwid kay Kristo ay mabubuhay sa pananampalataya. Yun ang ating buhay sa Panginoon. Nabubuhay sa pananampalataya. Pero kailangan nating maintindihan kung paano ba mabuhay sa pananampalataya. At para mangyari ito, una, kailangan nating maintindihan ang kahulugan ng pananampalataya. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, mga talatang 1 at 2, ay sinasabi na ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan at ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa talata ay makikita natin ang dalawang mahahalagang salita, katiyakan at katibayan. Yung katagang katiyakan sa orihinal na salita ay sinasabing suporta sa ilalim, hypostasis sa original language yan. Ang katulad niyan ay isang gusali kung saan ang poste at ang kabuuan ng gusali ay nakatayo sa pundasyon. Kaya ang pananampalataya ay ang pundasyon kung saan ang bigat ay inilalagay. At yung mga bagay na inaasahan, sa pagtingin natin sa kabuuan ng kapitulo, ay nangangahulugan ng ang mga nahayag na layunin, kalooban, plano, at mga pangako ng Diyos sa isang tao. Inilalagay ng Diyos sa pananampalataya ng isang tao ang kanyang layunin, kalooban, at plano, kasama ang kanyang mga pangako. At inaasahan naman na gagawin ng tao ang kanyang bahagi. Si Abraham ay tinawag ng Diyos upang pagpalain, magkaroon ng malaking lupain at maging isang malaking bansa at maging pagpapala siya sa buong sanlibutan. Nakatalayan sa Genesis 12, 1-3. Yan ay makikita natin na ipinagtiwala ng Diyos o inilagak niya ang kanyang mga salita kay Abraham. Si Abraham naman ay naniwala, nagtiwala at sumunod sa Diyos. Ang pananampalataya ay tinatawag ding katibayan ng mga bagay na hindi nakikita.
Ang mga bagay na hindi nakikita ay yung mga ipinahayag ng Diyos sa tao. Na bagamat ito'y hindi pa nangyayari o nagaganap, ay sinasabi ng pananampalataya na ito'y totoo at ito ay magkakaroon ng kaganapan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nauunawaan natin na ang pisikal na nilikha ng Diyos ay ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga't ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang tala ng Hebreo 11:3. Yung mga bagay na hindi nakikita ay iba sa mga bagay na wala. Yung teorya na ex nihilo ay nagsasabi na nilikha ng Diyos ang lahat mula sa wala. Pero hindi yan ang sinasabi ng talata. Ang sinasabi ng talata ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa hindi nakikita. At makikita natin sa tala ng Genesis na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang mga salitang sinabi doon ng Diyos ay hindi nakikita ng mata, pero ito'y andoroon sapagkat ito'y mga salita na binanggit ng Diyos. At sa pagsasalita ng Diyos ng kanyang mga salita, ang kanyang kapangyarihan ay nahayag at naanyo ang kanyang mga nilikha. Mula sa spiritual, yung hindi nakikita ng pisikal na mata, ay ginawa ng Diyos ang pisikal, yung nakikita ng ating pisikal na mata. At ang pananampalataya ay nagpapatotoo sa katotohanan ito. Ang mga bagay na sinabi ng Diyos, bagamat hindi pa nakikita, ay mga bagay na inaasahan. Sapagkat kung aasahan natin ang nakikita, hindi na ito dapat asahan. Hindi na kailangang gamitin ang pananampalataya. Yan ang sinasabi sa Roma 8:25. Ang mga bagay na ipinahayag ng Diyos sa atin na kanyang layunin, kalooban, plano, at katiyakan sa magitan ng kanyang mga pangako sa atin ay kadalasang hindi pa nagaganap sa pisikal. Subalit, sa pananampalataya, naniniwala tayong ito'y totoo at umaasa sa katuparan sa pagpapatuloy ng ating tiwala at pagsunod sa Diyos. Merong dalawang karakter sa pananampalataya. Una, ang Diyos, at ang ikalawa, ang tao. Isipin na lang natin na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay ipinagtitiwala ang kanyang layunin, plano, kalooban at mga pangako sa tao. At sa paglalatag niya o pagbibigay niya ng mga ito sa tao, ibinibigay din niya ang kanyang tiwala sa tao sa kanyang pagsasalita ng kanyang mga salita. Bagamat alam niyang ang tao ay mahina at naliliglig. Sa kabila ng ganong katatayuan ng tao, inaasahan pa rin ng Diyos na ang tao ay maniniwala, magtitiwala at susunod, sapagkat binigyan naman niya ang tao ng kakayanang manampalataya at ibinibigay din naman niya ang banal na kakayanan sa pananampalataya ng isang tao.
Ito yung pananampalataya na sinasabi sa kasulatan. At ang ikalawang paraan upang makapamuhay tayo sa pananampalataya ay yung dapat alam natin kung kailan nagkakaroon ng pananampalataya. Ang sabi sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay may tatlong kahulugan sa Biblia. Una, ang Panginoong Hesukristo na tinawag na Logos. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 1:1-4. At tinawag siyang Logos dahil ayon sa Hebreo 10:7, narito ako'y pumarito sa bawalambon ng mga aklat upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Tinawag ang Panginoong Hesus na salita ng Diyos, Logos, dahil siya ang katuparan ng lahat ng sinabi sa kasulatan at siya ang tumupad ng lahat ng ito. Tinawag din ang salita sa Biblia na ang kasulatan o yung nasulat na salita ng Diyos. Yan ang ginamit sa Hebreo 4:12. Ang tawag din dito ay Logos, pero ito yung nasulat na salita. Ang sabi sa talatang aking binanggit, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, matalas pa sa isang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at laman, at nakapagbibigay ng kakayanang humatol sa kaisipan at intensyon ng puso ng tao. Meron pang isang katagang ginamit tungkol sa salita ng Diyos. Ito yung rima na sinasabi sa Roma 10:17. Faith comes by hearing, and hearing the word or the rima of God. Ang rima ay salita ng Diyos na direktang ibinibigay sa tao. Maaring ito ay hanguin ng Diyos sa nasulat na kasulatan, Logos, o maaring ito'y direktang salita ng Diyos na naaayon sa nasulat na kasulatan. Kapag ang Diyos ay nagbigay ng kanyang rima, nagbibigay din siya ng pananampalataya sa tao, isang banal na kakayanan upang matulungan siya na makasampalataya na hindi natitinag, naliliglig, at upang siya ay makapagtiwalang ganap at sumunod ng lubusan sa Diyos. Ito'y tulong sa kanyang natural na kakayanan na manampalataya sa Diyos. Ito yung kadalasang nawawala sa paggamit ng pananampalataya. Kapag ang pananampalataya ay walang rima. Ang tawag lang dito ay personal na pagpapalagay, personal presumption. At ito ay paniniwala ng isang tao sa kanyang personal na pananampalataya sa halip na paniniwala at pagtitiwala mismo sa salita ng Diyos at sa Diyos. This is presumptuous. A faith based on the person's faith. Si Paul Yonggi-Cho ng Uedo Full Gospel Church sa Seoul, Korea ay merong kwento tungkol dito. Ang sabi niya, minsan may 2 kabataan na nakakilala sa Panginoon at isang gabi sila ay nagbulay ng salita ng Diyos at napagtuunan nila ng pansin ang paglakad ni Pedro sa tubig. At naniwala sila
na magagawa din nila ito. Kaya nung gabing yun, nakasagsagan ng bagyo, lumabas sila at pumunta sa ilog na nagngangalit ang kanyang tubig dahil sa baha. Doon sa siyudad ng Seoul, Korea, o Seoul, Korea. Sa paniniwala nila sa kanilang sarili na sila'y hindi matutuna o maaanod, sila ay humakbang sa tubig at kinabukasan sila ay headline ng mga balita na ang sinasabi, 2 Kristiyano nalunod. Bakit nangyayari yon? Meron naman silang pananampalataya. Nagbulay naman sila ng salita ng Diyos. Kaya lamang, wala silang rima. Kumilos lang sila ayon sa kanilang pagpapalagay. Ang ikatlong paraan para mabuhay sa pananampalataya ay gamitin ang pananampalataya. Exercise your faith. Ang sabi sa Mateo 21:21, kung meron kayong pananampalataya at hindi magdududa, hindi lang nyo sasabihin sa puno ng igos na siya'y matuyo. Sinasabi ko sa inyo, sasabihin nyo sa bundok, umalis ka dyan at pumunta ka sa dagat at ang bundok ay susunod sa inyo. Noong Marso 11, 21, araw ng Biyernes noon, nagkaroon ng malakas na lindol sa Japan at yung Fukushima Daiichi reactors, nuclear plants o nuclear plant sa lugar na ito ay nawasak dahilan sa malakas na lindol at sa mataas na tsunami na umaabot ng 15 metro. Noong ika-13 ng Marso, taon din yon, araw ng linggo, habang sa simbahan, kami ay nagtatapos ng pagpupuri at mga pananalangin sa panahon ng Sunday worship. Nakatanggap ako ng isang text message mula sa Mindanao kay Pastor Nestor Martinez, manggagawa natin sa ICF Hinatuan, Surigao, na humihingi ng panalangin na protektahan ng Diyos ang buong bayan ng Hinatuan, sapagkat ang kanilang bayan na nasa tabing dagat ay matatabunan ng tsunami dahil sa malakas na earthquake doon sa Fukushima, Japan. Habang ako'y nananalangin para sa bagay na ito, ipinakita ng Diyos sa akin sa pangitain ang isang malaking tsunami na ito ay tatama sa nasabing lugar, Hinatuan, Surigao. At nung makita ko ito, ay narinig ko ang sinabi ng Diyos, utusan mo ang tsunami na ito na bumaba. At kaagad kong ginawa at nakita kong bumaba ang tsunami. Pagkatapos ng pananambahan, tinawagan ko si Pastor Nestor. Ang sabi niya, na andun sila sa labas ng bayan, sa mataas na lugar. Ang mga tao, iniwanan ng kanilang mga tahanan at naglikasan sila upang hindi sila maabot ng tsunami. At pagdating ng ika-2 ng hapon at kalahati, 2:30, mawag muli ako sa kanya at inanong ko sa kanya kung dumating ang tsunami gaya ng sa inaasahang oras. Sabi niya, doon sa oras na inaasahan dumating ang tsunami, hindi ito dumating
subalit ang tubig ay tumaas lamang ng 1 metro. Kaya yung buong bayan ay hindi napahamak. Ito yung halimbawa ng sinasabi ko na ang pananampalataya ay kinakailangang nababase sa rima o direktang kapahayagan ng Diyos ng kanyang salita o ng salita ng Diyos na kinuha sa kasulatan. Meron ding pananampalataya na ang tawag ng ibang mangangaral ay faith working in reverse. Nauuna ang pananampalataya bago ang rima o pananampalataya na walang rima. Subalit ang pananampalataya ay ginagamit base sa nasulat na salita ng Diyos, yung Logos. Ang halimbawa nito ay yung senturyon na lumapit sa Panginoon. Nung marinig niya ang Panginoong Hesus na nasa kanilang lugar, ang senturyon na ito ay pumunta sa Panginoon at hiningi sa Panginoong Hesus na pagalingin ang kanyang alipin. Nakatalayan sa aklat ng Mateo, Kapitulo 8. At ang sagot ng Panginoong Hesus sa senturyon ay pupunta siya sa tahanan ng senturyon upang pagalingin ang kanyang alipin. Pero ang sagot ng senturyon ay ganito: Panginoon, hindi po karapat-dapat na ako'y puntahan ninyo o puntahan ninyo ang aming tahanan. Pero magsalita ka lamang at gagaling na ang aking alipin. Nang marinig ito ng Panginoong Hesus, namangha siya at sinabi sa mga nagsisisunod sa kanya, katotohanan, hindi pa ako nakakita ng ganitong kadakilang pananampalataya dito sa Israel. Ikaw, umuwi ka. At ayon sa iyong pananampalataya, mangyayari ito sa iyo. At nung oras na yon, ang alipin ng senturyon ay gumaling. Ito yung sinasabing faith working in reverse. Wala pang rima. Subalit, kung tayo man ay lalapit sa Diyos na nakabase sa nasulat na salita, kailangan pa rin nating mag-antay sa sasabihin ng Diyos ukol sa katiyakan ng kanyang kasagutan. Makikita natin sa istorya na narinig ng senturyon ang buhay na salita mula sa bibig ng Panginoon. Umuwi ka at ayon sa iyong pananampalataya ay pinagaling na ang iyong alipin. Yon ang tinatawag na rima. Mula sa nasabing mga halimbawa na ating nabanggit simula kanina, ay makikita natin na ang pamumuhay sa pananampalataya ay nababatay sa nasulat na salita, Logos, at maging sa mga salitang binibigyang buhay ng Diyos sa atin. Yun ang rema. Kung walang salita, ang pananampalataya ay kumikilos lamang ayon sa pagkapalagay ng isang tao at nagdudulot lang ito ng kabiguan. Merong pinagbabatayan ang pananampalataya, ang salita ng Diyos. Kaya masasabi nating ang pananampalataya ay hindi walang rason. Faith is not unreasonable, gaya ng sinasabi ng maraming tao. Faith is unreasonable. No, faith is very much reasonable, sapagkat ito ay nasasalig
sa hindi nagbabagong salita ng Diyos at doon sa Diyos na hindi nagbabago. Sa Diyos, ang pananampalataya ay nagpapahinga, nagtitiwala, tumutugon, tumatanggap, at nagpupuri ng higit na kagalakan sa kaluwalhatian ng Diyos. Pwede tayong manalangin katulad ng mga alagad. Panginoon, padamihin mo po o palakihin ang aming pananampalataya. At pwede rin tayong manalangin katulad ng isang tao lumapit sa Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, tulungan mo po ang aking kawalan ng pananampalataya. Tutulungan tayo ng Diyos. Ang isang itutugon ng Diyos, bukod sa tulong na kakayan ng makapananampalataya, ay ganito: anak, tulungan mo ang sarili mo. Payamanin mo ang aking salita sa iyong puso at yayabong ang iyong pananampalataya. Mapagtatagumpayan mo ang pagdududa at kawalan ng pananampalataya. At ikaw ay mabubuhay na matagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagpalain kayo ng Diyos na lumago sa pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.